Okay, for your activity to be submitted, we'll have a different form. Gina cube, no? Kasi sobrang simple lang nun. We'll have this one. Okay, so you may pause the video para makuha ninyo yung measurement. All measurements are in centimeters. So this is the front view, top view rather. This is the front view, then this is the side view. We also have an isometric to give you an idea ano yung magiging itsura ng perspective natin later on. Okay, so if you're done with the measurements, pwede nyo naman balikan din later on. Proceed on creating your paper. So same pa rin naman, we'll have the ground line, 5 centimeters from the bottom edge, our picture plane, 8 centimeters from the top edge, and the horizon line sa center natin. I already did the front view sa ground line natin para medyo mapabilis ako. But I will guide you on how to create your top view or yung plan view sa ating picture plane. For this activity, we will be using a 30-60 triangle. Okay, so this is the 60-degree, this is your 30-degree angle. Okay, 60 degrees and 30 degrees. If you don't have 30-60 triangle, you may use a protractor or kung wala rin protractor, kahit yung 45-degree angle na lang ulit. Okay? Now, to start na madraw natin yung ating reference line, establish natin yung ating points. So, lagi tayo mag-start with the center, no? So, 20, then drop natin para may guide tayo ng station point mamaya. So, from this line, dyan na tayo mag-create ng drawing natin. Ito, intersection na to. So, from there, provide natin, on the left side, we have the 30-degree angle, and on the left side, right side rather, we have the 60 degrees. See? So, for those na kuha ng 45, same lang yan, 45 degrees, no? So, establish lang natin na pantay siya. Okay, so from there, draft ko yung aking 30 degree. Okay, from this point, no? This is my 30-degree angle. Okay, project ko lang. Sa kabilang side is the 60. Tapos balikan natin yung reference natin, no? So, para mangyari lang, magiging pag ganyan lang yung drawing natin. So, we have 4 centimeters, 2 plus 2, 3 plus 1, so 4 centimeters, and we have 5 dito sa harap. Okay, so kunin natin yan bago natin gawin yung mga details. So, I have here 4 centimeters. So, mark lang natin. And 5 centimeters. Okay, so, using your triangle, again, kung 45, yung 45 yung sundin nyo. Hindi ko na kasi na-tape eh. Yan. So, connect natin sa 60 degrees. Then, your, this is the 60 degrees, no? And, so, nag-connect na. Then, yung mga details, isa-isay na natin. So, we have 2 by 2 dito. Tapos, 1 centimeter thickness. So, kunin din natin yan. 1 centimeter. Reference ko lang na itong light. Then, I have 2. So, pwede na nating kapalan yan, no? Kasi meron na tayong guide or meron na tayong reference.
Okay, may remaining pa tayo. Itong U-shape natin. Okay, so 1 na thickness, may 2 units sa spacing, 1 and 1 din dito. So, mabuo natin yung U-shape. So, measure lang natin. 1 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter spacing. Kunin natin. Guide. 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 Okay, so pwede na natin siyang kapalan. Okay, so this is now your top view, yung reference natin. Now, establish tayo ng station point natin. So, from the horizon line, tong line na nakreate natin, measure tayo ng 3 centimeters. Okay, so from horizon line pababa, 3 centimeters. So, this is your station point. Okay, so to establish the vanishing points, gamitin natin kung ano yung angle na ginamit natin. So, 30 degrees dito, 60 degrees dito. If you use 45, then 45 degrees yung susundin ninyo. Okay, so 30 degrees from your station point until mag-connect tayo sa picture plane. Once you connect to the picture plane, drop tayo sa horizon line. So this is now your left vanishing point. Okay, same process tayo to the right. Connect the picture plane. Then drop tayo sa horizon line. This is now your right vanishing point. Okay. So, same process sa ginawa natin sa cube, we need to mark muna yung mga points para may guide tayo. Okay. So, we have 2 points for each of this top view kasi we need to represent din yung nasa baba. No? Yung kasi normally yung mauuna din natin i-create. So, this is point A and F. Para ito yung A, ito yung F. So, this is B, C, D, and E, and G. Okay, so this is B, C, D, E, and G. Yan yung mga points natin. Sa likod, you have small case, A and F. Then dito, small d. Then small e and G. Di pa, di tayo nalilito mamaya. Okay, so since nag-connect na siya dito, okay, kahit i-project mo naman yan, di ba? From the station point, as is lang yan kasi nga nakabangga na siya kay picture plane. So from station point, project natin, bumangga na sa picture plane so we can drag it down until ma-meet niya si ground line. So this is your point G kasi nasa baba, diba? Point G. Okay, so lagyan natin ng mark para di tayo malito. So point G. So unahin natin, papunta tayo ng small g on the right side palikod. Okay, so since papunta siya ng right, we need to connect dun sa right vanishing point. Connect lang natin yung order. Connect tayo sa right vanishing point. But we need to establish yung termination hanggang saan lang ba tong line na to. To do so, balik ulit tayo ng station point. Connect natin doon to establish yung point sa picture plane. We have our intersection dito. So this is your point G. Okay?
Then, baba natin siya. Nag-intersect dun sa line natin. This is now your point G, no? Small g natin. Okay, so, ibig sabihin, itong line na to is same with this one. Okay, so, gawin din natin sa kabilang side. Point G to point F, which is itong line na to. Okay, so, pupunta siya ng left. So, guide din natin siya papunta ng left vanishing point. Same process, we need to establish the endpoint ng F. So, from your SP, project natin, nag-intersect sa picture plane, drop natin, pababa. Nag-intersect na dun sa line kanina. So, this is now your point F. So, itong line na to, F to G, is same na ngayon dito sa line F to G. Okay, nakakasunod pa so far. Okay, so, buuin muna natin yung pinaka-shape natin, no? So, we have G. So, kung gagamitin natin yung reference natin, yung side, diba? This is your point G na malaki. This is your small g. And ang ginamit natin sa taas ay E. This is your large E. So, pwede natin kunin tong pataas. E to G. Okay, so to do so, ang reference natin is yung height natin. Kaya may height reference or yung front view natin dito sa ground line natin. So, lagi tayong mag-reference kung saan may binanggaan yung form natin sa picture plane. So, point E. Okay, so na natin kukunin. So, establish natin yung height ng point E. Natin ulit. So, this is now your point E. Okay, so meron ka ng point E. Pero as you can notice, hindi kasi siya pantay. Di ba? Wala tayong E dito. So, pwede natin siya laktawan for now. No? Na-establish lang natin yung pinaka-height. Then, from here, pantay na yan, di ba? Sa point E sa likod. So, we can now project to the right vanishing point. So, ibabangga lang din natin siya. Ulit. So, your guide na, di ba? Yung line na yan, same naman, di ba? E or G. So, dyan ka na mag-terminate. So, leave it as is lang. Huwag nyo munang lagyan ng pencil kasi guide pa lang yan. Pero yung height, itong line na to, GE, pwede na, di ba? Kasi buo naman yan. Establish na natin siya. Okay, since meron na tayo nung E, and same naman siya dito sa height ng lahat papunta sa point A, we can now connect to the left vanishing point. So, connect na natin dun sa left vanishing point natin. Okay, buo na. Pwede na natin makuha yung points B, C, and D. Okay, para maklose na rin natin yung harapan. Okay, so to do so, connect natin lahat sa station point. So from your station point, project tayo. And yung B. Ito yung C. Ito yung D. Tapos, pwede na natin ibaba lahat.
Sabi niya pala kanina, no? Kasi tayo nag-t-square. Anyway, itama na lang natin. Okay, point B. So, drop pababa. So, this is your point B. This is your point C. Point D. Okay. Natin tong line na to. Okay. So, now, we need to get this line. So, babangga tayo sa linya na to. So, from this line, project natin sa left vanishing point. Guide lang muna. Okay, so dagdag tayo ng letter natin. So B2, G, H, and I, J, and K. Okay, para masundan natin, no? So this one, wala na to, no? Tabi niya kasi kanina. Okay, so we have our points A and B. So pwede na natin kapalan yan kasi na-connect na siya, di ba? So ang hinahanap natin, points B to H. Okay, so meron na tayong reference. So pwede na natin siyang i-connect pababa. B to H. This is your point C. Pwede na rin natin i-connect pababa. Para meron na tayong C and I. We can actually connect H and I na rin. No? May kulang para mabuo natin. No? So CD pwede na rin. C and D. Kulang natin J and K kasi hindi pa natin napaproject yung line dito. So align na lang natin. This is your reference. Then punta ulit tayo ng left vanishing point. From there, pwede na nating buuin tong T and J saka E and K. So D and J is this line. Okay, tapos you have your JK. Okay, JK. Na naman. Okay, so konti-konti na siyang nabubuo. Establish na lang natin yung mga natitira pang line. So kulang tayo this line. Okay, wala pa tayong point. Diba? So dagdag ulit tayo. So as you can notice, meron siyang straight line, merong slanting. So gagawin natin yan. So wala tayong point. Nasaan tayo natapos? K, J, K, L. So establish natin to as point L. Point L. So para malaman natin kung hanggang saan siya, project natin from the station point. So SP to point L, bangga ng picture plane. So ito yung point L natin sa picture plane. Baba lang natin. Okay. And as you can notice, papunta naman yung E to L o yung K to L on the right side. So pwede nating i-connect sa right vanishing point. Okay, same goes dito sa line na to, sa ilalim.
Since nag-terminate na to, we have your L, itong line na to, pwede na rin natin siya i-connect to the left vanishing point para mabuo na. Okay? And if you will notice the reference, yung point L natin to the small e sa likod, slanting. So, pwede na natin siyang i-connect. Okay, ang kulang lang natin yung D sa likod. Okay, pero pantay naman siya dito sa D sa harap. So, we have your C, D. So, pwede na rin natin siya i-connect. D sa harap to small d sa likod, papunta ng right vanishing point or ng right side. So, right vanishing point tayo. Connect din tayo dito, yung likod. Small e to small a natin sa likod. Project tayo to the left vanishing point kasi papunta ng left yun. Wala tayong termination, di pa natin to nababangga sa picture plane. So, get that point A. So, saan natin siya kukunin? Sa SP ulit. Ito yung yellow pen natin. So, from your SP, connect to A. Ito, konti lang yung pagitan dun sa C, no? So, project natin siya. Baba. So, dito bumangga. Connect natin yung point na yun. So, this is point A. So, babangga natin itong large A, yung uppercase A to small a, dapat mag-intersect doon. So, RBP to that point. So, tabi lang. So, probably yung line na lang natin since di natin nadikit, no? But that should be intersecting. So, buuin natin konti-konti. So, point A, uppercase to lowercase a. So, ito yan. Yung sa likod, dire-diretso lang naman. Lowercase a to lowercase e. Then, nakuha na natin yung intersection nitong D natin kanina, no? Ito na yon. So, pwede na natin ibangga dito. Una yung slanting part natin. Kulang na lang itong part na to. So, dagdag tayo ng letter L. Gawin natin itong M and N. Okay, so pantay naman tong line na to, saka yung C to N, so we can project that to the right vanishing point. Right vanishing point, B, tapos sa C. Kung wala na lang tayo yung line ng M, N. So, pwede naman natin siyang kunin dito sa ating SP. SP, M. Wala na din. Diba? So, almost, ito na din yan, no? Matabi niya na lang. Pwede mo na siyang i-project. Uwi na natin si B, M, and C. So, B to M, C to N,
and yung MN. And as you can notice, we have this slanting sa loob. Okay, so point H to point M. So gawin na lang, connect na lang natin yun. Okay, so with that, we already accomplish yung form natin. May perspective na tayo. I-connect ko lang to. Hindi natin na-connect yung point K sa point G. Yan lang. Yan, para ma-close yung perspective natin. Okay. So that is now your 2-point perspective. So this is the output I will be expecting for you to submit. Just follow the guide, the reference.